Kumusta po mga kapatid at mga kalahi? Muli po ay magbubukas tayo ng isang panibagong paksa na atin pong tatalakayin at pag-aaralan. At gaya po ng sinasabi ko, lagi na kayo po ay masasabik sa mga paksang atin pong tatalakayin pagkat naiiba sa maraming mga narinig na po ninyo na mga ipinangaral ng ibang mga mangangaral. At ito pong ating paksang ito, meron ding, gaya po ng lagi kong ginagawa, meron po tayong pang-ulong paksa. At siguro ay matutuwa kayo sa ating pong susunod na paksa ng pag-aaral. At ito po ay ating mababasa sa Hineses. Ang kapitulo ay 17, versikulo 10. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng talata. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng inyong binhi magpagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. O yan po, pagtutuli, yan po yung ating paksa. Hindi po ito magiging mahalay na pag-usapan. Pagkat ito ay gaya po ng inyong narinig, ang una-unang bumanggit po nito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang wika kay Abraham, magiging tipan ko sa inyo at sa inyong binhi pagkamatay mo, tutuloyin ang bawat lalaki sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng pagtutuli o circumcision? Tayo po ay namulat sa isang kulturang Pilipino, sa isang kaugaliang Pilipino, yung pong pagpapatuli. At yan po ay ginagawa mula pa sa pagkabata upang anong ibig sabihin kung ating pong pag-aaralan upang maging tunay na lalaki. Yun po yung ibig sabihin nun para sa mga nagpapatuli. At yan pong pagtutuli na yan hanggang ngayon ay nangyayari, nagagawa. Kaya lang po, malaki na ang pagkakaiba. Kukwento ko sa inyo na nung pong panahon namin, mapakahirap po ng magpatuli. Walang anesthesia noon. Kaya po titiisin mo yung hiwa ng labaha at hanggang sa matapos ang pagtutuli. Ngayon po, kahit na sino magpatuli, wala na pong sakit pagkat meron ng anesthesia pampamanhid. Gayunman, ang ating pong paksang ito ay pag-aaralan po natin sapagkat meron pong naiibang paraan ng pagtutuli na matutuklasan tayo. Gayunman, simulan po natin doon sa pasimula ng tinatawag na pagtutuli na ito ang wika ng Diyos kay Abraham, magiging tipan ko sa iyo at sa iyong binhi, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Ngayon, paano ba yung pagtutuli na yan? Ang wika at patuloy po natin basahin sa 17:11. At kayo tutuliin sa laman ng inyong balat na masama. Ayun po. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Ang pagtutuli, tipan ng ating Panginoong Diyos sa lahi ni Abraham. Kaya ipatuloy po natin ang pagbasa. At ang may 8 araw na tutuliin sa inyo ang bawat lalaki na sa buong kalahian ninyo ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi, tutuliin din po. Ibig sabihin, kahit yung alila mo, nabili mo, na alipin, nung panahong yaon, kahit hindi kabilang sa lahi ni Abraham, kailangan tuliin. Hindi po pwedeng isama ang taga-ibang lupa sa mga lahi ni Abraham na mga tinuli. Kaya upang magkaroon ng pagkakatimbang, dapat tuliin din ang mga taong ito. Ngayon, ang tanong natin ay ganito, mga minamahal na mga kapatid at mga kalahi. Alin ang dapat tuliin? Yung lamang bang ipinanganak, ang sabi kasi, ang ipinanganak sa bahay at ang bilhin ng iyong salapi ay dapat tuliin. Pero ang tanong natin, yung lamang bang ipinanganak sa bahay ang dapat na mga tuliin? 17, 24, 27, basahin po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang wika po ng talata ay ganito. At ang mga ipinanganak sa bahay at ang lahat ng binili niya
ng kanyang salapi. Ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasing kasambahay ni Abraham ay tinuli ang laman ng kanilang balat na masasama sa araw ding yaon ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat na masama. At si Ismael na may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat na masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak at lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupa ay pinagtuling kasama niya. So, yun po yung ating natuklasan. Lahat pala. Nang sabihin ng ating Panginoon Diyos, ang tipan ng pagtutuli kay Abraham. Hindi na libre yung matatanda. Ano po? Hindi lamang pala yung mga ipinanganak, mga bata ang tinuli ng panahong yaon, maging si Abraham, 90 taon na nang siya ay tuliin upang tuparin niya ang pakikipagtipan ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Ngayon, ang tanong ay ito, paano? Kung mayroong ayaw magpatuli, halimbawa, natatakot, masakit kasi ang pagtutuli. Nung panahon na yon, meron po mga pagtutuli ang hindi po ginamitan ng patalim. Bato ang ipinagtutuli, para bang dinidikdik ng bato, parang ganun ang pagtutuli. Eh siyempre, meron yung natatakot at baka napakasakit. Paano kung ayaw magpatuli? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? 17:14. Basahin nga po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan at ganito po ang ating masusumpungan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat na masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Yun po yung hatol ng ating Panginoong Diyos. Kasi namang lalaki, maging lahi ni Abraham, maging mga alipin man, kung hindi sila magpapatuli at hindi susundin ang tagubilin at tipan ng Panginoong Diyos, hihiwalay sa bayan. Ibig sabihin, palalayasin. At hindi siya magtatamo ng anumang mga biyaya mula sa bayan ng Diyos, mula sa angkan ni Abraham. Yan po yung pagtutuli sa panahon ni Abraham. O kaya nga po, sinabi ko sa inyo, huwag maging mahalay sa inyong pakinig yung pagtutuli, sapagkat ito ay sinalita ng ating Panginoon Diyos bilang isang tipan sa mga anak ni Abraham, kay Abraham at maging sa kanyang buong kalahian hanggang sa mga susunod niyang kaapu-apuhan. Kaya ngayon, pati yung pong bayang Israel, tuli pong lahat yan. Hindi po pwedeng hindi nila gampanan ang tagubili ng ating Panginoon Diyos, pagkat ito ang tipan at pakikipagkaisa sa kanya ng bayan at mga anak ni Abraham. O ngayon, fast forward po tayo. Ang ating pong nabasa kasi at napag-aralan ay yung may kinalaman sa panahon ni Abraham at walang iba kung hindi yan tinatawag na tipan ng pagtutuli. Paano ngayon? Nang lumipas ang panahon ng matandang tipan at pumasok tayo sa bagong tipan ng ating Panginoong Kristo, mayroon pa ba nung tinatawag na mga pagtutuli na yan? Mayroon pa po. Kaya lamang marahil ay malaki na po ang pagkakaiba at dapat po na matutunan natin kung ano ang kaibahan ng pagtutuli sa panahon ni Abraham at ng pagtutuli sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang tanong natin, ano bang pagtutuli ito? Na ngayon ay dapat nating maunawaan pagkat meron na po tayong kinalaman sa pagtutuli ito. Bagaman tayo mga tinuli tayo ayon sa pagtutuli kay Abraham, ayon sa tipan ng ating Panginoon Diyos. Tatapat tayong nakaabot sa huling panahong ito ng bagong tipan ay meron pa ring pagtutuling dapat pagdaanan at dapat maunawaan pagkat ito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ano ba yung pagtutuling binabanggit sa atin ng banal na kasulatan at ito'y dapat po nating maunawaan. Kaya po basahin po natin ang Kolosas, ang kapitulo ay 2 at ang versikulo ay 11 na ganito ang ating pong
masusumpungan. Ang wika ng talata, nasa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkakahubad ng katawang laman ng ating pagtutuli ni Kristo. Ulitin natin ang pagbasa. Nasa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay na pagkatulad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. O yun po yung pagkakaiba ngayon ng pagtutuli sa panahon ng ating kapanahunan. Yung pong pagtutuli ngayon ay hindi sa pamamagitan ng pagtutuli ng laman. Narinig po natin sa pagtutuli sa panahon ni Abraham, pag-aalis ng balat na masama, pagtatanggal ng balat na masama sa pag-aari ng sinumang lalaki. Datapat nang dumating ang panahon ng ating Panginoong Kristo na iba na po. Hindi na yon ang pagtutuli sa laman sa pamamagitan ng kamay, kundi ito ay pagtutuli sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malinaw po yung ating nabasa. O ngayon, naunawaan na po natin, may dalawang uri ng pagtutuli. Tinuro ang banal na kasulatan. Pagtutuli sa panahon ni Abraham, pagtutuli sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Paano naman ang pagtutuli sa panahon ng ating Panginoong Kristo, yung sinasabi ng apostol na si Pablo? Basahin po natin ang nasusulat sa aklat ng Roma, ang kapitulo ay 2 at ang bersikulo ay 29. Mababasa po natin ang ganitong pangungusap. Datapwat, siya ay Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. O, narinig po natin ang pagkakaiba, ang dalawang pagtutuli, ang pagkakaiba ng dalawang pagtutuli. Yung pong pagtutuli sa panahon ng ating Panginoon Kristo, pagtutuli sa puso at espiritu. Yung po yun, hindi sa titik, hindi yung pagtutuli sa pamamagitan ng pag-aalis ng balat ng masama. Ang sinasabi po dito, ang pagtutuli pong ito ay pagtutuli sa puso na ang magiging hantungan po nito ay kapurihan mo, hindi sa tao, kung hindi sa ating Panginoong Diyos. Ganyan po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pagtutuli sa puso, hindi pagtutuli sa laman. Ang tanong ay ito, bakit puso na ang tinutuli? Paano ba yung pagtutuli sa puso? Mauunawaan po natin yan. Mababasa po natin yan. Paano yung pagtutuli sa puso na malaking pagkakaiba sa pagtutuli sa laman gaya sa panahon ni Abraham. Kaya ang tanong natin, bakit puso ang tinutuli sa panahong ito? Babasahin po natin sa Roma, ang kapitulo ay 10 at ang bersikulo ay 10. Sinasabi po ang ganitong pangungusap. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ano po yung pag-aalis ng pagtutuli sa laman, pagtutuli, pag-aalis ng balat na masama. Ang sinasabi naman dito ang pagtutuli sa puso. Bakit kinakailangang matuli ang puso? Sapagkat ang puso ang sumasampalataya. Sapagkat ang tao, ang wikay, nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ganyan po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Dalawang uri ng pagtutuli. Pagtutuli sa laman, pagtutuli sa puso. Pagtutuli sa tipan ng ating Panginoon Diyos kay Abraham, pagtutuli naman ni Kristo na ating tipan sa Kanya. Puso natin ang tinutuli. Paano ba yung pagtutuli ng puso? O yun po yung dapat laging maunawaan natin kung ano yung mga kahulugan ng sinasabing ito. Ang pagtutuli sa laman, pag-aalis ng balat na masama. Ang pagtutuli sa puso ay ano naman? Paano tinutuli ang puso? Meron pong sinasabi dyan ang banal na kasulatan. At yan po ang ating babasahin. Nasusulat po ito
sa aklat ng Ezekiel, ang kapitulo ay 11 at ang bersikulo ay 19 at 20. Pakinggan po nyo kung paano yung pagtutuli sa puso. Sabi ng talata, at aking bibigyan sila ng isang puso. O yun ang sabi ng Diyos. At aking lalagyan ng bagong diwa ang loob niyaon. At aking aalisin ang batong puso. At aking bibigyan sila ng pusong laman. O yun yung salita ng ating Panginoon Diyos. Upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Paano yung pagtutuli sa puso? Malino po yung pangungusap na ito ng ating Panginoon Diyos na isinulat ng propetang si Ezekiel. Ang pagtutuli pala sa puso, aalisin yung pusong bato, papalitan ng pusong laman. Aking bibigyan sila ng isang puso at lalagyan ng bagong diwa ang loob niyaon. Ang ibig sabihin, iba, maiiba na po yung kanilang puso, hindi na yung pusong bato, hindi na yung pusong matigas at hindi marunong umanawa, kundi bibigyan sila ng Diyos ng pusong laman. At ang pusong lamang ito, ang siyang uunawa sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa upang sila'y maging aking bayan at ako'y maging kanilang Diyos. Naunawaan na po niyo ang pagtutuli. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag-uusapan po natin ito nang ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. At sinabi ko pa rin sa inyo, kailanman hindi nyo pa narinig ang mga paksang katulad ng ating tinatalakay sa ating pong channel ng pagsisiyasat. Napakarami po kung kayo'y magtitiyaga na makikiisa sa pakikinig ng ating pong mga pag-aaral at mga pagsisiyasat. Ang dami niyong matutuklasan na hindi nyo narinig kahit sa sino man mga nangangaral ng mga salita ng Diyos. Gaya nung ating tinalakay na ang una pong binigay ko sa inyo ngayon ay yung bilangguang walang rehas. Yun, wala pa kayo narinig nun. At ngayon, ang pagtutuli sa laman sa panahon ni Abraham, tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi, at pagtutuli sa pusong mga nagsisisampalataya, na ang pusong magsisisampalatayang ito, inalisan ng Diyos ng pusong bato, pinalitan ng pusong laman. Yung puso, kasing bato, hindi marunong masaktan yan. Bato yan eh. Katapat ang pusong laman, nasasaktan, umuunawa, pusong umiibig, pusong nagmamahal, at pusong sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya po, yon ang kailangan sa atin. Matuli ang puso, mapalitan ng pusong laman ang pusong bato ng bawat tao upang sila ay magkaroon ng pananampalataya at maligtas sila sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Sabi ng Diyos, sila'y magiging aking bayan at ako'y kanilang magiging Diyos. Yan po yung ating paksa ng pagtutuli sa Espiritu. Magandang araw pong muli at tayo po ay magpapatuloy sa mga susunod na mga paksa ng ating pag-aaral.